May mga sandali sa buhay ng isang tao kung kailan naniniwala siyang matatapos na ang lahat ng paghihirap. Ito ang eksaktong naramdaman ni Ryan habang nagmamaneho ng isang inerkilang sasakyan papasok sa kanilang probinsya. Matapos ang halos 10 taon ng pagiging isang manggagawa sa gitnang silangan, kung saan araw-araw niyang nilalabanan ang nakakapasong init ng disyerto at ang pangungulila sa kanyang pamilya, sa wakas ay ngumiti na rin ang kapalaran sa kanya. Sa loob ng panloob na bulsa ng kanyang suot na jacket, naroon ang isang nakatuping piraso ng papel na naglalaman ng kanyang bagong buhay. Isang winning lottery ticket mula sa isang malaking paraffle para sa mga overseas workers. Hindi yon barya-barya lamang. Sapat ang halagang napanalunan niya upang mabigyan ng marangyang buhay ang kanyang mga magulang hanggang sa dulo ng kanilang hininga. Habang binabagtas ng kanyang sasakyan ang maalikabok at pamilyar na kalsada ng kanilang barangay, hindi mapigilan ni Ryan ang pagngiti. Wala siyang sinabihan tungkol sa kanyang pag-uwi. Gusto niyang gulatin ang kanyang ama na si Carlos at ang kanyang ina na si Lourdes. Sa isip niya nakikita na niya ang eksena. Aakapin niya ng mahigpit ang kanyang amang madalas dumaing ng sakit sa likod dahil sa pagtatanim. Hahalikan niya ang mga kamay ng kanyang inang palaging nag-aalala kung kumakain ba siya ng maayos sa ibang bansa. Ipapatayo niya ang isang malaki at matibay na bahay na bato para sa kanila, papipinturahan ng paboritong kulay ng kanyang ina at bibilan sila ng bagong sasakyan upang hindi na sila maglakad ng malayo papuntang palengke. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga palayan at nag-iiwan ng pamilyar na amoy ng tuyong lupa at sariwang hangin. Ngunit habang papalapit ang kanyang sasakyan sa mismong kanto ng kanilang lupain, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Itinabi ni Ryan ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pinatay ang makina. Lumabas siya at tumayo sa harap ng bakuran kung saan siya lumaki. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang dating simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero na mismong ang kanyang ama ang nagtayo ay wala na. Sa halip na ang lumang tahanan kung saan namumulaklak ang mga halamang alaga ng kanyang ina, isang napakalaking bahay na yari sa semento at salamin ang nakatayo ngayon doon. Ang buong paligid ay napapalibutan ng mataas na bakod na may magagarbong bakal at ang driveway ay sementado. Napakurap si Ryan ng ilang beses. Inisip niya kung nagkamali lamang siya ng pinuntahang kanto, ngunit nakita niya ang pamilyar na lumang puno ng mangga sa gilid ng kalsada. Ito ang tamang lugar. Ito ang lupa ng kanyang ama. Isang matinding kalituhan ang bumalot sa kanyang isipan. Paanong magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago? Wala siyang ipinapadalang malaking halaga para magpatayo ng isang mansyon. Posible kayang nanalo rin sa loto ang kanyang ama. Imposible iyon dahil hinding-hindi gagastos si Carlos ng ganoon kalaki nang hindi nagtatanong sa kanya. Habang nakatayo siya sa labas ng mataas na gate, napansin niya ang isang ginang na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa kabilang kalsada. Nakilala niya agad ito. Si Aling Rosa, ang pinakamatandang kapitbahay nila na madalas magbigay ng ulam sa kanila noong bata pa siya. Naglakad si Ryan papalapit sa matanda na may dalang paggalang. Binati niya ito nang may ngiti at tinawag ang pangalan nito. Tumigil sa pagwawalis si Aling Rosa at inayos ang kanyang salamin sa mata. Nang makilala ng matanda kung sino ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, nanlaki ang mga mata nito at nabitiwan ang hawak na walis tingting sa lupa. Puno ng gulat ang mukha ng matanda, ngunit ang mas napansin ni Ryan ay ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon nito. Ang gulat ay naging matinding awa at pagkatapos ay naging takot. Tumingin-tingin si Aling Rosa sa paligid, lalo na sa direksyon ng bagong mansyon, na tila ba natatakot siyang may makakita sa kanila
na nag-uusap. Tinanong ni Ryan kung ano ang nangyari sa kanilang bahay at kung nasaan ang kanyang mga magulang. Napalunok si Aling Rosa bago sumagot. Nanginginig ang boses ng matanda habang sinasabi nitong, matagal nang hindi nakatira sina Carlos at Lourdes sa lupang iyon. Naramdaman ni Ryan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tinanong niya ng may diin kung bakit hindi na doon nakatira ang kanyang mga magulang at kung sino ang nagpatayo ng malaking bahay. Huminga ng malalim si Aling Rosa bago sumagot ng mahina. Sinabi nitong ang kanyang tiya Carmen ang nagpatayo ng bahay at siyang nagmamay-ari na ng buong lupain. Kumunot ang noo ni Ryan. Ang kanyang tiya Carmen, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama, ay palaging matapobre at madalas maliitin ang kanilang pamilya dahil sa kanilang kahirapan. Paanong napunta sa kanya ang lupa na pilit ipinagtanggol at inalagaan ng kanyang ama ng ilang dekada? Wala na siyang panahong intindihin ang bahay na yon. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang mga magulang. Muli niyang tinanong si Aling Rosa kung saan niya maaaring matagpuan sina Carlos at Lourdes. Nag-iwas ng tingin ng matanda. Tinuro nito ang isang makipot na daan sa likuran ng malaking mansyon lampas sa tubuhan at mga damo papunta sa pinakadulo ng lupain. Sinabi ng matanda na naroon sila sa lumang bodega ng kopra, ang lugar kung saan itinatambak noon ang mga bulok na baon ng niyog. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa batok ni Ryan pababa sa kanyang gulugod. Ang lumang bodega ng kopra ay hindi ginagamit bilang tirahan. Isa itong abandonadong estruktura na gawa sa nabulok na kahoy, butas-butas na yero at madalas pamugaran ng mga daga at ahas. Hindi iyon lugar para sa mga tao, lalo na sa dalawang matanda. Nagpasalamat si Ryan sa matanda, bagaman blanko ang kanyang isipan. Iniwan niya ang kanyang sasakyan at naglakad patungo sa makipot na daan na itinuro ni Aling Rosa. Habang papalayo siya sa sementadong kalsada at papasok sa masukal na damuhan, pakiramdam niya ay bumibigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang hangin sa bahaging iyon ng lupain ay hindi kasing sariwa ng nasa bayan. Amoy kalawang amoy, basang lupa at amoy ng mga nabubulok na kahoy. Malayo pa lang ay natatanaw na niya ang estruktura. Nakatabingi na ang haligi ng bodega. Ang bubong na yero ay kinakalawang at mukhang anumang oras ay babagsak. Wala itong matinong pinto, tanging mga pinagtagpi-tagping kahoy at lumang sako lamang ang nagsisilbing harang laban sa lamig ng gabi. Huminto si Ryan ilang hakbang mula sa pasukan. Pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga. Pilit niyang inuunawa kung paano humantong ang kanyang mga magulang sa ganitong kalagayan. Si Carlos ay isang lalaking may mataas na dignidad. Hinding-hindi nito hahayaang tumira ang asawa nito sa isang lugar na mas malala pa sa kulungan ng mga hayop. Dahan-dahan niyang inabot ang pinagtagpi-tagping kahoy na nagsisilbing pinto. Isang matigas at mabigat na alitan ng magkikiskis na kahoy ang umalingaw-ngaw sa paligid nang itulak niya ito ng bahagya. Pumasok ang liwanag ng papalubog na araw sa loob ng madilim at masikip na bodega. Kinailangan ng ilang sandali para makapag-adjust ang mga mata ni Ryan sa dilim. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang isang masangsang na amoy. Amoy ng pinapanis na pagkain, halumigmig at dumi ng lupa. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa isang sulok ng bodega, nakaupo sa ibabaw ng dalawang binaligtad na timbang plastik ay ang dalawang aninong pamilyar, ngunit tila naging ibang tao. Ang kanyang ama na dati ay may matikas na pangangatawan dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay nakayuko ngayon at halos butot balat na lamang. Ang suot nitong damit ay butas-butas at puno ng mantsa ng lupa. Sa tabi nito ay ang kanyang ina na nakabalot sa isang manipis at nangingitim na kumot, nanginginig ang mga balikat. Nakatitig ang dalawang matanda sa isang kalawanging kaldero na nasa sahig sa harap nila. Walang kuryente
walang maayos na higaan, at tila ba hinihintay na lamang nilang matapos ang kanilang mga araw sa loob ng kahindik-hindik na lugar na yon. Hindi makapagsalita si Ryan. Nanigas ang kanyang mga tuhod at tila ba naputol ang kanyang paghinga. Ang perang napanalunan na nasa kanyang bulsa ay biglang nawalan ng halaga sa sandaling iyon kumpara sa lalim ng sakit na tumusok sa kanyang pagkatao. Habang nakatitig sa kaawa-awang kalagayan ng mga taong pinakamamahal niya, isang mabigat na tanong ang nabuo sa kanyang isipan, kasabay ng isang nakapapasong galit na ngayon pa lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim at masikip na bodega. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang huling sinag ng araw na tumatagos mula sa mga butas-butas na yero ng bubungan. Nakatayo si Ryan sa mismong pintuan, mistulang isang estatwang pinagkaitan ng kakayahang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang pamilyar na bulto sa madilim na sulok. Dahan-dahang inangat ni Carlos ang kanyang nanlalalim na mga mata. Nang makita ng matanda ang figura ng lalaking nakatayo sa harap ng pinto, isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang payat at nangingitim na kamay na may hawak na isang lumang kutsara ay nawalan ng lakas. Isang matalim na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw sa buong paligid nang bumagsak ang kalawanging kutsara at tumama sa bitak-bitak na sahig na lupa. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa labis na pagkagulat. Sa tabi niya napalingon din si Lourdes. Nang makilala ng ginang ang mukha ng kanyang anak, mabilis na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Subalit bago pa man siya makapagsalita, isang matinding alon ng kahihiyan ang sumampal sa kanyang pagkatao. Lumapit si Ryan. Bawat hakbang niya ay tila may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Habang palapit siya ng palapit, isang pamilyar at nakakasikmurang amoy ang sumalot sa kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy ng ininit na ulam o simpleng sabaw na madalas ihanda ng kanyang ina noon. Ito ay amoy ng panis na sabaw, nabubulok na gulay at maasim na kanin. Ibinaba ni Ryan ang kanyang paningin sa kalderong nasa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang laman nito ay isang malapot na pinaghalo-halong tira-tirang pagkain, mga balat ng kamote na may bukbok at kaning namumuo sa lamig. Ito ang eksaktong uri ng pagkain na ibinibigay ng mga magsasaka sa mga baboy at alagang hayop upang hindi masayang ang mga tira-tira. Naramdaman ni Ryan na tila pinipiga ang kanyang puso hanggang sa madurog ito. Lumuhod siya sa maruming sahig na lupa, walang pakialam kung madumihan man ang kanyang mamahaling pantalon. Nang mapansin ni Lourdes na nakatitig ang kanyang anak sa kaldero, mabilis na kumilos ang matanda. Puno ng labis na hiya at pagkasindak, hinablot ni Lourdes ang maruming kumot mula sa kanyang balikat at pilit na tinakpan ang ibabaw ng kaldero. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang itago ang katibayan ng kanilang matinding pagdarahop. Nagsalita si Lourdes na may basag na tinig, pilit na pinapasigla ang kanyang tono upang pagaanin ang sitwasyon. Sinabi nitong hindi dapat mag-alala si Ryan na ang pagkaing iyon ay para lamang sa mga alagang aso sa labas at busog na silang mag-asawa. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay isang patalim na lalong sumusugat sa dibdib ng binata. Alam ni Ryan na nagsisinungaling ang kanyang ina. Wala silang aso at ang mga labi ni Carlos ay may bakas pa ng sabaw mula sa kaldero. Hinawakan ni Ryan ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang magaspang at malamig na balat nito. Mahigpit niyang pinisil ang mga kamay ng ginang habang patuloy na bumabagsak ang mga luha mula sa kanyang sariling mga mata. Tinanong niya ang kanyang ina sa isang boses na halos isang bulong na lamang kung bakit nila kinakain ang ganoong uri ng dumi. Hindi na nakasagot si Lourdes. Ibinaba ng matanda ang kanyang ulo at doon na bumuhos ang walang pigil na paghikbi.
Ang kahihiyan sa harap ng kanyang anak na inaasahan nilang nagtatrabaho ng maayos sa ibang bansa upang iahon sila ay napakabigat dalhin. Sa kabilang banda si Carlos ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. Ang haligi ng tahanan na dating kilala sa buong barangay bilang isang matikas at marangal na magsasaka ay tuluyan ng gumuho. Tinakpan ni Carlos ang kanyang mukha gamit ang kanyang magkabilang palad habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Nagsalita ang ama, puno ng pagsisisi at matinding panliliit sa sarili. Humingi ng tawad si Carlos kay Ryan. Sinabi nitong nawala niya ang lahat na wala siyang kwentang ama at hindi niya naprotektahan ang tanging pamanang lupa na sana ay para sa kanyang anak. Bawat salitang binibitawan ni Carlos ay puno ng pighati, isinisisi sa sarili ang lahat ng kamalasang nangyari sa kanilang buhay. Mariing umiling si Ryan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang ama at pinilit itong pakalmahin. Nagtanong siya ng may buong diin kung sino ang gumawa nito sa kanila. Gusto niyang malaman kung bakit sila pinatapon sa isang sirang bodega at bakit nakapangalan na sa iba ang lupaing pinaghirapan ng kanyang mga aninuno. Umiwas ng tingin si Carlos, tila natatakot na ungkatin pa ang nakaraan. Ngunit si Lourdes na ang sumagot sa pagitan ng kanyang mga luha. Sinabi ng kanyang ina na ang kanyang tiya Carmen ang nagpalayas sa kanila mula sa pangunahing bahay. Ayon kay Lourdes, ipinakita ni Carmen sa buong barangay ang isang dokumento na may pirma ni Carlos na nagpapatunay na ibinenta na umano ng matanda ang buong lupain. Nang makuha ni Carmen ang titulo, agad nitong ipinasira ang lumang bahay, nagpatayo ng mansyon at itinapon sila sa bodegang ito dahil wala na silang ibang matakbuhan. Ang mga salitang narinig ay unti-unting nagpabago sa emosyon ni Ryan. Ang matinding kalungkutan at awa na nararamdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng isang madilim at nakapapasong galit. Ang kanyang tiya Carmen, ang babaeng palaging nakasuot ng alahas noong araw, ngunit walang ambag sa pagpapagamot ng kanyang lolo at lola. Ang babaeng iyon ay hindi lamang inagaw ang kanilang lupa, kundi tinapakan at dinurog ang dangal ng kanyang mga magulang. Tumayo si Ryan mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga luha ay natuyo na napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Napansin ni Carlos ang pagbabago sa kilos ng kanyang anak, kaya mabilis nitong hinawakan ang laylayan ng damit ni Ryan. Nagmakaawa ang matanda na huwag na itong gumawa ng gulo, na tanggapin na lamang nila ang kanilang kapalaran dahil si Carmen ay mayaman makapangyarihan at may mga koneksyon sa munisipyo. Ayaw ni Carlos na mapahamak pa ang kanyang anak na kararating lamang. Tumingin si Ryan sa kanyang ama pagkatapos ay sa kaldero ng kaning baboy. Nangako siya sa isang malamig at kalmadong boses. Sinabi niyang hindi sila mananatili sa impyernong yon ng kahit isang gabi pa. Sinabi niyang babalikan niya sila, ngunit may isa lamang siyang kailangang tapusin. Tinalikuran ni Ryan ang madilim na bodega. Habang humahakbang siya palabas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng takip silim. Sa hindi kalayuan matingkad na nakasindi ang mga magagarbong ilaw ng bagong mansyon ni Carmen. Rinig na rinig niya mula sa di kalayuan ang mahinang musika at tawanan na ng mga tao. Sa loob ng malaking bahay, isang matinding kabaligtaran sa pighati at gutom ng kanyang mga magulang sa likod ng bakuran. Ikinuyom ni Ryan ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kapirasong papel ng winning lottery ticket sa kanyang bulsa ay tila nagbabaga laban sa kanyang dibdib, hindi na lamang bilang isang pangako ng magandang kinabukasan, kundi bilang isang sandata. Nagsimula siyang maglakad patungo sa nagliliwanag na mansyon. Bawat hakbang na kanyang ginagawa sa ibabaw ng mga tuyong damo ay puno ng determinasyon. Wala siyang balak na sumigaw o magwala sa labas ng gate. Ang nais niya ay harapin ang mismong demonyo na nagpahirap sa kanyang mga magulang. Ito ang gabi
kung saan sisingilin niya ang unang bahagi ng napakalaking utang ni Carmen. Sa bawat hakbang ni Ryan palapit sa nagliliwanag na mansyon, tila ba nagiging mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang malalaking bintanang salamin ay nagpapakita ng karangyaan sa loob, mga porselanang plorera, mamahaling kurtina, at isang malaking chandelier na nagpapakinang sa buong sala. Mula sa labas, dinig na dinig ang halakhakan ng mga bisita at ang mahinang musika mula sa isang lumang plaka. Narating ni Ryan ang malaking pintuang gawa sa matibay na kahoy na may masalimuot na ukit. Walang pag-aatubili, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng buong lakas ang gitnang bahagi nito. Isang malakas at nakakabibinging kalabog ng nabibiyak na kahoy ang yumanig sa buong kabahayan nang bumukas ng pabagsak ang pintuan. Tumama ang seradura sa sementadong pader, nag-iwan ng malalim na gasgas bago tuluyang bumigay ang mga bisagra. Ang tawanan sa loob ng sala ay biglang naputol. Ang musika ay tila nalunod sa biglaang katahimikan ng mga taong naroroon. Maging ang mga katulong na nag-aayos ng mga plato ay napatigil sa kanilang ginagawa. Nakatayo si Ryan sa bukana ng pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa nag-aalab na galit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na naghahanap ng isang tao. Ang dumi mula sa pagluhod niya sa sahig ng bodega ay makikita pa sa kanyang pantalon, isang matinding kaibahan sa malilinis at makikintab na kasuotan ng mga bisita. Sa gitna ng sala, nakaupo sa isang marangyang silyang pelos ay si Carmen. Nakasuot ito ng isang mahaba at kumikinang na bestida, may mga gintong alahas na nakapalupot sa leeg at braso, at may hawak na isang baso ng malamig na inumin. Nang makita ni Carmen kung sino ang sumira ng kanyang pinto, umikot ang kanyang mga mata at unti-unting lumitaw ang isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi man lang nagulat o natakot ang ginang. Ibinaba niya ang kanyang baso sa ibabaw ng mesa na gawa sa salamin at tiningnan si Ryan mula ulo hanggang paa na tila ba isang pulubing nakapasok sa kanyang kaharian. Tinanong ni Carmen sa isang malamig at mapagmataas na boses kung ano ang ginagawa ng isang hamak na construction worker sa kanyang pamamahay. Tinawag niya si Ryan na isang patay gutom na walang galang at pinaalalahanan itong nasa ibang bansa na dapat siya at nagpapakahirap magpadala ng barya sa kanyang mga magulang. Naglakad si Ryan papasok. Hindi niya pinansin ang mga bisitang unti-unting umaatras dahil sa takot. Bawat hakbang niya ay puno ng banta hanggang sa makalapit siya sa mismong harapan ni Carmen. Tiningnan niya ang ginang ng diretso sa mga mata. Tinanong niya ito sa isang boses na nagtatago ng matinding puot kung bakit nasa bodega ang kanyang mga magulang at kung anong karapatan nitong angkinin ang lupang ipinundar ng kanyang ama. Tumayo si Carmen. Tumingala ito upang salubungin ang matalim na tingin ni Ryan. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sinabi niyang ang lupang ito ay legal na ibinenta sa kanya ni Carlos dahil wala itong pambayad sa napakalaking utang. Idinagdag pa niyang ginawa na nga niya ng pabor ang dalawang matanda. Dahil imbes na palayasin ng tuluyan sa kalsada, hinayaan pa niya ang mga itong manirahan sa likod ng bakuran. Hindi nakapagsalita si Ryan sa labis na pagkabigla at galit sa kapal ng mukha ng kanyang tiyahin. Alam niyang hindi uutang ang kanyang ama ng malaki at lalong hindi ito magbebenta ng lupa na ipapamana sa kanya. Sinabi niyang sinungaling si Carmen at nais niyang makita ang dokumentong sinasabi nito. Ngumisi si Carmen. Inutusan niya ang isang katulong na kunin ang isang folder sa kanyang opisina. Ilang sandali pa ibinagsak ng ginang ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Dito itinuro niya ang pinakahuling pahina kung saan naroon ang pirma ni Carlos. Tiningnan ni Ryan ang papel. Totoo nga na may pirma ang kanyang ama doon, ngunit nang suriin niya itong mabuti,
napansin niya ang isang kakaibang detalye. Ang pirma ay hindi diretso. Bawat letra ay nanginginig at tila pinipilit. Ang dulo ng pangalan ng kanyang ama ay may malaking gatla na nagpapakitang tila nahinto ang pagpirma sa kalagitnaan nito. Alam ni Ryan ang sulat kamay ng kanyang ama at ang pirma sa papel na iyon ay sumisigaw ng takot at pagdadalawang isip. Sinabi ni Ryan na ang pirma ay malinaw na pwersahan. Pinaratangan niya ang kanyang tiyahin na may ginawa itong masama sa kanyang ama upang mapilit itong ibigay ang lupa. Nawala ang nangiti ni Carmen. Tila napikon ito sa pananalita ng kanyang pamangkin. Itinuro ni Carmen ang pinto at inutusang lumaya si Ryan sa kanyang mansyon bago pa man siya tumawag ng mga pulis. Sinabi nitong wala siyang pakialam kung ano ang sabihin nito dahil sa mata ng batas, siya ang nagmamay-ari ng lahat. Pinagtawanan pa niya ang estado ni Ryan, sinasabing wala itong kakayahang kumuha ng magaling na abogado dahil isa lamang itong hamak na trabahador na walang naiipon. Hindi gumalaw si Ryan. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Hindi siya aalis nang hindi nakakakuha ng hustisya para sa mga magulang na kumakain ng kaning baboy dahil sa kasakiman ng babaeng ito. Dahil sa pagmamatigas ni Ryan, kinuha ni Carmen ang baso ng malamig na inuming may mga tipak ng yelo. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang buong nilalaman nito nang diretso sa mukha ng kanyang pamangkin. Bumagsak ang malamig na tubig sa ulo ni Ryan at tumulo pababa sa kanyang mukha, binabasa ang kanyang damit hanggang sa kanyang dibdib. Ang mga bisita sa likuran ay napatakip ng bibig sa gulat habang ang mga katulong ay nag-iwas ng tingin sa nakakahiyang senaryo. Nanatiling tahimik si Ryan. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata habang tumutulo ang malamig na tubig mula sa kanyang baba. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao nang napakahigpit hanggang sa bumakat ang mga ugat sa kanyang braso. 1,000 beses na inisip ng kanyang isipan na saktan ng ginang na ibagsak ang mesa, na saksakin ng salita ang pagkatao nito. Ngunit sa halip na gumawa ng karahasan sa isang babae, pinigil niya ang kanyang sarili. Minulat ni Ryan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng basa niyang mukha at damit, walang anumang bahid ng pagkapahiya sa kanyang tindig. Tinitigan niya si Carmen ng isang tingin na mas malamig pa sa tubig na ibinuhos nito sa kanya. Isang tingin na nangangako ng matinding paghihiganti at pagkawasak. Nagbabala si Ryan sa isang mababa at nakakatakot na boses na tandaan ni Carmen ang araw na ito. Sinabi niyang hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng ninakaw nito, hanggang sa ang mismong ginang ang nakaluhod sa sahig ng bodega na yon, humihingi ng tulong at nagmamakaawang patawarin siya ng mga taong itinapon niya na parang basura. Tumalikod si Ryan at lumakad palabas ng pintuan. Ang mga bisita na kanina ay nakatingin sa kanya nang may pangaasar ay kusang gumilid takot na madamay sa kanyang galit. Nang makalabas siya sa bahay, naramdaman niya ang unang patak ng ulan mula sa nagbabadyang unos sa kalangitan. Habang sinasalubong ang malamig na hangin at ulan, inilagay ni Ryan ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa kung saan nakatago ang lotto ticket. Mahigpit niya itong hinawakan. Hindi siya basta-basta magpapadala sa galit. Hindi niya papatayin si Carmen sa isang bugbog lamang. Gusto niyang durugin ito ng buong buo. Gusto niyang sirain ang kayamanan dangal at lahat ng ipinagmamalaki nito hanggang sa wala na itong mukhang maihaharap sa buong barangay. Nang sandaling iyon, alam na ni Ryan kung ano ang susunod niyang hakbang. Kailangan niya ng isang taong nakakaalam ng batas, isang taong tutulong sa kanya upang baligtarin ang lahat ng kasamaan ng kanyang tiyahin nang hindi nagpapakita ng kanyang tunay na yaman. Bukas ng umaga, pupuntahan niya ang nag-iisang abogado sa kanilang bayan na matagal nang kaibigan ng kanyang ama. Doon magsisimula ang unti-unting pagbagsak ng kaharian ni Tia Carmen. Ang maliit na opisina ni Abogado Manuel sa bayan
ay balot ng amoy ng lumang papel, matapang na kape at mahinang usok mula sa kanyang paboritong tabako. Nakaupo si Ryan sa harap ng isang malaking mesang gawa, sanara nakatitig sa mga nakakalat na dokumento habang ang matandang abogado ay seryosong nagsusuri gamit ang isang makapal na salamin. Kinabukasan matapos ang paghaharap nila ni Carmen agad na pinuntahan ni Ryan si Manuel. Si Manuel ay matagal ng kaibigan at kumpadre ng kanyang amang si Carlos, isang taong may prinsipyo at kilala sa buong barangay bilang tagapagtanggol ng mga inaapi. Hindi niya isinama ang kanyang mga magulang. Iniwan niya silang pansamantala sa isang murang paupahang kwarto sa bayan upang mailayo sa bulok at mabahong bodega. Hindi niya sinabi sa mga ito ang tungkol sa napanalunang milyones. Sa isip ni Ryan, mas mainam na manatiling sikreto ang kanyang yaman upang hindi maghinala at maghanda ang kanyang tusong tiyahin. Inilapag ni Manuel ang isang kopya ng titulo at kontrata ng pagbebenta na nakuha niya mula sa munisipyo nang maagang-maaga pa lamang. Ibinuga ng matanda ang manipis na usok ng tabako bago humarap kay Ryan nang may nakakabahalang ekspresyon. Ipinaliwanag ni Manuel na ang dokumento ay tila legal at dumaan sa tamang proseso. Rehistrado ito sa munisipyo, may selyo ng notaryo publiko, at naroon nga ang mismong pirma ng kanyang amang si Carlos. Ayon sa kasulatan, ibinenta umano ni Carlos ang buong ektarya ng lupain kay Carmen kapalit ng isang napakalaking halaga na ipinambayad sa isang matandang utang. Umiling ng mariin si Ryan at itinukod ang kanyang mga siko sa ibabaw ng mesa. Iginiit niyang hindi totoo iyon. Ipinagtanggol niya ang kanyang ama, sinasabing walang anumang bisyo si Carlos na magiging dahilan upang mabaon ito sa ganoong kalaking utang. Ipinaalala rin ni Ryan na ang lupaing iyon ay higit pa sa buhay para sa matanda. Iyon ang kaisa-isang ipapamana nito sa kanya. Imposibleng basta-basta na lamang itong isuko ng walang malakas at nakapangingilabot na dahilan. Tumango si Manuel bilang pagsang-ayon, ngunit iginuhit niya ang kanyang hintuturo sa mismong pirma ni Carlos sa huling pahina ng kontrata. Inilapit niya ang dokumento kay Ryan upang makita nito ang isang mahalagang detalye na napansin din ng binata kagabi sa loob ng mansyon ni Carmen. Itinuro ng abogado ang mga guhit ng tinta. Ipinakita niya kung paanong ang simula ng pangalan ay isinulat ng mabilis at sanay. Ngunit pagdating sa gitna, patungo sa apelyido, ang linya ay naging baku-bako. May malaking patak ng tinta sa ibaba ng letrang S na tila ba napatigil ang kamay na may hawak ng bolpen bago ito pilit na itinuloy ng nanginginig. Ipinaliwanag ni Manuel na sa kanyang matagal na karanasan sa batas ang ganitong uri ng pirma ay isang malinaw na palatandaan ng pamimilit o matinding pag-aalinlangan sa ilalim ng matinding emosyon. Sinabi nitong hindi ito pirma ng isang taong kusang loob na nagbebenta ng ari-arian. Ito ay pirma ng isang taong napilitan o tinakot. Nanlamig ang buong katawan ni Ryan. Ang imahe ng kanyang tiyahing nanlilisik ang mga mata habang dinuduro ang kanyang ama ay muling pumasok sa kanyang isipan. Tinanong niya si Manuel kung sapat na ba ang nakitang irregularidad sa pirma upang mapawalang bisa ang kontrata at mabawi ang kanilang lupa. Sumandal si Manuel sa kanyang silya at bumuntong hininga. Umiling ang matandang abogado. Ipinaliwanag nitong hindi sapat ang isang nanginginig na pirma upang maging matibay na ebidensya sa korte. Kailangan nilang patunayan na may pandaraya o pamimilit na naganap at higit sa lahat, kailangan nila ng isang saksi na magpapatotoo kung ano talaga ang nangyari sa loob ng silid ng araw na pumirma si Carlos. Dagdag pa ni Manuel, may isa pang malaking problemang parating. Ayon sa kanyang mga source pambal sa munisipyo, kinukumpleto na ni Carmen ang mga papeles
upang ibenta ang buong lupain kasama ang tinayuan ng mansyon sa isang malaking kumpanya ng real estate mula sa Maynila. Ang planong bentahan ay mangyayari sa loob ng ilang araw. Kapag naipasa na sa pangalan ng kumpanya ang titulo, magiging napakahirap na itong bawiin at tuluyan nang mawawala ang pamana ng pamilya. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Ryan. Nagsiklab ang kanyang galit sa kasakiman ni Carmen. Hindi sapat sa ginang nanakawin ng lupa. Gusto pa nitong pagkakitaan ng bilyon-bilyon ang pawis at luha ng kanyang ama. Hinawakan ni Ryan ng mahigpit ang dulo ng mesa habang nag-iisip ng malalim. Kailangan nila ng saksi at mabilis. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, tumayo si Ryan at naglakad patungo sa bintana ng opisina. Mula roon tanaw niya ang maliit na palengke ng bayan kung saan nagkumpulan ang ilang mamimili. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Si Leo, ang nag-iisang anak ni Carmen at pinsan ni Ryan. Nakasuot ito ng isang gusot na t-shirt, nagmamadaling lumabas mula sa isang tindahan ng alak bitbit ang isang brown paper bag. Ang mukha nito ay balisa panayang lingon sa paligid na tila may pinagtataguan o labis na kinatatakutan. Alam ni Ryan ang pag-uugali ni Leo. Lumaki silang magkasama bago siya umalis patungong gitnang silangan. Si Leo ay palaging sunod-sunuran sa kanyang ina, duwag ngunit hindi kasing lupit ni Carmen. Kung may isang taong naroroon ng araw na pirmahan ng pekeng kontrata, at kung may isang taong maaaring nakakaalam ng sikreto sa likod ng panginginig ng kamay ni Carlos, iyon ay walang iba, kundi si Leo. Bumaling si Ryan kay Manuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang malamig na plano. Sinabi niya sa abogado na ihanda na ang lahat ng kakailanganing papeles para sa pagsasampa ng kaso laban kay Carmen para sa pandaraya. Nang tanungin ni Manuel kung paano nila lulutasin ang problema sa kawalan ng saksi, sumagot si Ryan ng may diin. Tiniyak ni Ryan na bago matapos ang araw magkakaroon sila ng isang ebidensya at isang buong salaysay na magpapabagsak sa reyna ng barangay. Hindi siya hihingi ng pabor kay Leo. Pupugain niya ito hanggang sa kusang lumabas ang katotohanang matagal nang itinatago ng mag-ina. Lumabas si Ryan mula sa opisina ng abogado, tinahak ang maalikabok na kalsada, pababa, patungo sa eskinita, kung saan niya nakitang naglakad ang kanyang pinsan. Ang oras ng pagbabalat kayo at paghihintay ay tapos na. Ito na ang simula ng kanyang ganting sumpa. Ang eskinita sa likod ng lumang palengke ay madilim at bihira ng daanan ng mga tao. Kapag papahapon na, amoy ihi ng aso at nabubulok na gulay ang paligid. Mabilis na naglakad si Leo, pilit na iniiwasan ang mga lubak na puno ng maitim na tubig. Nakasuksok sa loob ng kanyang gusot na damit ang isang brown paper bag na naglalaman ng murang alak. Ang kanyang mga mata ay balisa palaging lumilingon sa likuran na tila ba may sumusunod sa kanya. Hindi nagkamali si Leo ng kutob. Bago pa man siya makalabas patungo sa kalsada, pauwi sa mansyon, isang mabilis na bulto ang humarang sa kanyang dadaanan. Mula sa anino ng isang lumang pader, lumabas si Ryan. Ang tindig nito ay tuwid at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang anumang bakas ng pagkamag-anak o panghihinayang sa mukha ni Ryan. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Umatras siya ng isang hakbang. Ngunit bago pa siya makatalikod, upang tumakbo, mabilis na kumilos si Ryan. Hinablot ni Ryan ang kwelyo ng gusot na t-shirt ni Leo ng buong lakas. Isang matigas at nakakabinging kalabog ng laman at buto. Ang umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita nang ibagsak ni Ryan ang likod ng kanyang pinsan sa magaspang na pader ng semento. Nabitawan ni Leo ang hawak niyang paper bag. Isang matalim na tunog ng nababasag na bote ang sumunod at mabilis na kumalat ang amoy ng matapang na alak sa lupa. Humahalo sa putik at dumi. Napasigaw si Leo sa sakit habang pinipilit na tanggalin ang mahigpit na pagkakahawak ni Ryan sa kanyang leeg.
Ngunit mas hinigpitan pa ito ni Ryan, idinidiin ang kanyang braso sa dibdib ng pinsan hanggang sa mahirapan itong huminga. Tinitigan ni Ryan si Leo ng malapitan. Tinanong niya sa isang malamig at nagbabantang boses kung saan galing ang kapal ng mukha nitong maglakad-lakad sa bayan habang ang kanyang mga magulang ay pinakakain ng kaning baboy sa isang sirang bodega. Nanginginig ang buong katawan ni Leo. Pilit siyang umiwas ng tingin, subalit hinawakan ni Ryan ang kanyang panga at sa pilitan itong iniharap. Puno ng takot ang mga mata ni Leo. Nagmakaawa siya pautal-utal na sinasabing wala siyang kinalaman sa nangyari kina Carlos at Lourdes at inutusan lamang siya ng kanyang inang si Carmen. Hindi tinanggap ni Ryan ang dahilan na iyon. Lalo niyang idiniin si Leo sa pader. Ipinaalala ni Ryan na lumaki silang magkasama na madalas pakainin ng kanyang ina si Leo noong mga panahong walang inuuwing pera si Carmen dahil sa sugal. Tinanong niya kung paano nakatulog ng mahimbing si Leo sa loob ng malaking mansyon habang naririnig nito ang pag-ubo at pag-iyak ng dalawang matandang nag-aruga sa kanya noong bata pa siya. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Leo. Ang duwag at sunod-sunurang anak ay hindi na kinaya ang bigat ng kanyang konsensya at ang tindi ng galit ni Ryan. Umiiyak at nagmamakaawang inamin ni Leo na matagal na siyang binabagabag ng kanyang budhi, ngunit wala siyang magawa dahil kilala niya ang kalupitan ng sarili niyang ina. Lumuwag ng kaunti ang hawak ni Ryan sa kwelyo ni Leo, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Inutusan niya si Leo na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kung paano napapirma ni Carmen ang kanyang amang si Carlos sa kontrata ng pagbebenta ng lupa. Napalunok si Leo habang nakatingin sa lupa at humihikbi unti-unting lumabas mula sa kanyang bibig ang isang lihim na matagal nang ibinaon ng mag-ina. Isang lihim na higit pa sa simpleng pandaraya, isa itong kahindik-hindik na kasamaan na bumasag sa pagkatao ni Ryan. Sinimulan ni Leo ang pag-amin sa pagsasabing walang utang si Carlos, walang sinanlang lupa, walang sugal o bisyo na naging dahilan ng pagkakabaon nito sa utang. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan na inimbento ni Carmen noong araw na yon. Nanginginig na ikinuwento ni Leo na isang gabi dumating si Carmen sa lumang bahay ni na Carlos, dala ang isang peking telegrama at isang peking sulat mula sa embahada. Ipinakita ni Carmen sa matanda ang sulat at umiiyak na sinabing nakatanggap siya ng tawag mula sa gitnang silangan. Ayon sa kasinungalingan ni Carmen, nahuli raw si Ryan na nagnakaw at nanakit ng isang makapangyarihang Arabo sa pabrika kung saan ito nagtatrabaho. Halos hindi makahinga si Ryan nang marinig ang sinabing iyon. Kumunot ang kanyang noo sa matinding pagkalito at poot habang nakikinig sa kasunod na detalye. Nagpatuloy si Leo sinasabing sinabi ni Carmen kay Carlos na nakakulong na si Ryan at nakatakdang pugutan ng ulo sa loob ng ilang linggo kung hindi sila makakapagbayad ng napakalaking halaga para sa blood money. Dahil walang alam si Carlos sa pamamalakad sa ibang bansa at dahil sa labis na takot para sa buhay ng kanyang nag-iisang anak na walan ng matinong pag-iisip ang matanda. Umiiyak at nakaluhod na nagmakaawa si Carlos kay Carmen na tulungan siyang makahanap ng pera. Doon na inilabas ni Carmen ang kontrata ng pagbebenta ng lupa. Sinasabing may kilala siyang bibilang ng lupa nang mabilisan upang maipadala agad ang pera sa embahada at mailigtas si Ryan. Ayon kay Leo, halos hindi na makahawak ng ballpen si Carlos dahil sa matinding pag-iyak at panginginig habang pinipirmahan ang papel. Iyon ang dahilan kung bakit hindi diretso ang pirma ng matanda. Ibinigay ni Carlos ang lahat ang buong lupain kapalit ng isang kasinungalingang itinanim ng kanyang sariling kapatid. At nang makuha na ni Carmen ang titulo, pinalayas nito sina Carlos idinahilan na wala na silang karapatan doon at binantaan pa na kapag nagsalita sila sa barangay, ipapapatay nito si Ryan sa loob ng kulungan sa gitnang silangan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ran.
Ang bawat salita ni Leo ay parang mga kutsilyong isinusaksak sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Kaya pala hindi makatingin ng diretso ang kanyang ama sa kanya. Kaya pala isinisisi ni Carlos sa sarili nito ang pagkawala ng lupa. Dahil sa pag-aakalang inililigtas nito ang buhay ni Ryan, isinuko ni Carlos ang lahat ng mayroon sila. Ang sakripisyo ng isang ama ay binaboy at pinagkakitaan ng babaeng kadugo pa man din nila. Binitiwan ni Ryan si Leo. Bumagsak ang kanyang pinsan sa maputik na sahig ng eskinita, patuloy sa paghikbi at pag-ubo. Itinikom ni Ryan ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ng sarili na hindi mapatay si Leo sa sandaling iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mula pa kanina, nang simulan niyang kolyaran si Leo, nakabukas na ang voice recorder nito. Nakuha niya ang lahat. Ang bawat hikbi, bawat detalye ng panlilinlang ni Carmen at ang pag-amin ni Leo ay malinaw na nai-record sa kanyang telepono. Tiningnan ni Ryan si Leo ng may pandidiri. Binalaan niya ito na huwag magkakamaling sabihin sa kanyang ina ang nangyari sa eskinitang yon. Sinabi ni Ryan na kapag nalaman ni Carmen na hawak niya ang recording, hindi siya magdadalawang isip na isama si Leo sa kulungan kapag inilabas na niya ito sa korte at sa buong barangay. Napaiyak ng malakas si Leo at sunod-sunod na tumango, nangangakong hindi siya magsusumbong dahil sawang-sawa na rin siya sa kasamaan ng kanyang ina. Tinalikuran ni Ryan si Leo na nakalupasay sa putikan. Naglakad siya palabas ng eskinita habang inilalagay muli ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding puot, ngunit may kasama itong kalinawan. Hawak na niya ang alas. Kailangan na lamang niyang ihanda ang pinakamabigat na entablado kung saan niya idudurog ang pagkatao ng kanyang tiya Carmen. At ang entabladong yon ay hindi sa isang tahimik na opisina ng abogado. Gagawin niya ito sa harap ng buong komunidad kung saan pinakamahalaga para kay Carmen ang kanyang dangal at reputasyon. Ang gabi ay bumagsak nang may kasamang mabigat at nakakabinging buhos ng ulan. Ang malakas na ihip ng hangin ay nagpapayuko sa mga matataas na damo sa paligid ng mansyon ni Carmen. Sa likod ng marangyang bakuran, sa loob ng madilim at abandonadong bodega, ang kalagayan ay higit pa sa kaawa-awa. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagtulak sa nabulok na yero ng bubungan. Isang matalim na tunog ng napunit na metal ang umalingaw-ngaw ng tuluyang liparin. Ang isang bahagi ng bubong nag-iwan ng malaking butas kung saan walang awang bumuhos ang malamig na ulan nang direkta sa loob ng masikip na espasyo. Napasigaw sa gulat si Lourdes at mabilis na niyakap ang nanginginig na katawan ni Carlos. Basang-basa na ang kanilang manipis na kumot at ang lupang sahig ay mabilis na naging malamig na putik. Wala silang matakbuhan. Ang tanging nagagawa ng dalawang matanda ay magkulong sa isang tuyong sulok, pilit na pinoprotektahan ang isa't isa mula sa hagupit ng bagyo, habang iniisip kung hanggang kailan nila titiisin ang impyernong ito. Subalit hindi na nila kailangang magtiis pa. Sa gitna ng malakas na ulan, isang ilaw mula sa flashlight ang dumaan sa mga siwang ng sirang dingding. Bumukas ang pinagtagpi-tagping pinto ng bodega. Nakatayo roon si Ryan basang-basa ang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang lumapit sa kanyang mga magulang, inalis ang kanyang makapal na jacket at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ng kanyang inang si Lourdes. Binuhat niya ang kanyang amang si Carlos, hindi ininda ang bigat at ang dulas ng putik. Sinabi ni Ryan sa isang mahina, ngunit matatag na boses na tapos na ang kanilang paghihirap. Iginiit niyang hindi na sila muling babalik sa lugar na yon kailanman. Inalalayan niya ang kanyang mga magulang, palabas ng bodega, dumaan sa likurang bahagi ng lupain upang hindi mapansin ng mga gwardiya ni Carmen hanggang sa makarating sila sa inarkila niyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Kinabukasan tumila na ang bagyo
Ang sikat ng araw ay muling nagbigay liwanag sa malaking mansyon. Lumabas si Carmen sa kanyang balkonahe. May hawak na mainit na kape at nakasuot ng makapal na roba. Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningnan niya ang direksyon ng lumang bodega sa likod ng kanyang lupain. Napansin niya ang butas na bubong at ang pinto nitong nakabukas. Napakunot ang noo ng ginang. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga trabahador at inutusang tingnan kung buhay pa ba ang dalawang matanda doon pagkatapos ng malakas na ulan kagabi. Ilang sandali pa bumalik ang trabahador na humahangos at may halong kaba sa boses. Iniulat nito na wala ng tao sa loob ng bodega. Tanging mga basang karton at ilang lumang gamit na lamang ang naiwan. Wala ang ngiti sa labi ni Carmen. Ang pagkawala ni na Carlos at Lourdes ay isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala siyang wala silang matatakbuhan maliban sa awa ng kanyang pamangkin na si Ryan na sa kanyang paningin ay isa lamang hamak na trabahador na walang pera, pambayad ng disenteng tirahan. Umakyat ang dugo ni Carmen sa kanyang ulo. Inutusan niya ang dalawang trabahador na pumasok sa bodega at kunin ang anumang natitirang gamit ng dalawang matanda. Wala pang 5 minuto, inilabas ng mga ito ang isang luma at kinakalawang na wheelchair. Ito ang ginagamit ni Carlos kapag sumasakit ng matindi ang kanyang mga tuhod at likod dahil sa rayuma at pagod sa bukid. Hinawakan ni Carmen ang hawakan ng lumang wheelchair. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pandidiri at puot. Sadyang hinintay niyang dumaan ang mga kapitbahay sa kalsada bago niya inutusan ang mga trabahador na itapon ang wheelchair palabas ng kanyang mataas na gate. Isang malakas na kalansing ng metal ang nangyari nang bumagsak at gumulong ang wheelchair sa maalikabok na gilid ng kalsada malapit sa isang tambakan ng basura. Nakatingin ang ilang dumadaang mga taga-barangay. Nagbubulungan ng mga ito, nakikita ang kalupitan ng babaeng nag-aangkin ng malaking mansyon. Tumayo si Carmen sa harap ng gate, inayos ang kanyang buhok at nagsalita ng malakas upang marinig ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Ipinagsigawan niyang iyon ang nababagay sa mga taong walang utang na loob at hindi marunong magbayad ng utang. Dagdag pa niya sino man ang kumupkop kina Carlos at Lourdes ay kalaro rin ng mga patay gutom. Samantala, sa isang mamahaling hotel sa lungsod na malayo sa kanilang barangay, maaliwalas ang umaga nina Carlos at Lourdes. Nakaupo sila sa isang malambot at malinis na kama, nakasuot ng mga bagong damit at kumakain ng masasarap na pagkaing inihanda ng room service. Hindi makapaniwala ang dalawang matanda sa kanilang nakikita. Tinanong ni Carlos si Ryan kung saan nito nakuha ang perang pambayad sa ganoong karangyang lugar. Ngumiti si Ryan at umupo sa gilid ng kama. Inawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Ayaw pa niyang ibunyag ang buong katotohanan tungkol sa pagkapanalo niya sa loto upang protektahan ang kanyang plano, kaya nagsinungaling muna siya ng bahagya. Sinabi niyang ang may-ari ng hotel ay isang mayamang kaibigan na tinulungan niya noon sa gitnang silangan at libre ang pananatili nila roon bilang utang na loob. Bagaman, nag-aalangan na niwala ang kanyang mga magulang dahil sa kilalang kabaitan ng kanilang anak. Habang masayang nag-uusap ang kanyang mga magulang, tumunog ang cellphone ni Ryan. Si Abogado Manuel ang tumatawag. Nagpaalam sandali si Ryan at lumabas sa balkonahe ng hotel upang sagutin ito. Mabigat ang boses ni Manuel sa kabilang linya. Ibinalita ng abogado na nakita niya mismong itinapon ni Carmen ang lumang wheelchair ng kanyang ama sa tambakan ng basura sa labas ng mansyon at ginawa ito ng ginang sa harap ng mga taong dumadaan upang hiyain ang kanilang pamilya. Idinagdag pa ni Manuel na narinig niya ang mga usap-usapan sa munisipyo. Ang mga kinatawan ng malaking kumpanya ng real estate ay darating na bukas sa barangay upang formal na pirmahan ang pagbili ng buong lupain.
Kung mangyayari iyon, tuluyan nang makukuha ni Carmen ang milyon-milyong pisong bayad at magiging legal ang lahat ng kanyang ninakaw. Nanlamig ang hawak ni Ryan sa kanyang telepono. Ang larawan ng wheelchair ng kanyang ama na nakabulagta sa basurahan ay nagpaalab muli sa apoy sa kanyang dibdib. Ang pagtitiis niya, ang kanyang pagkamahinahon upang makatipon ng ebidensya ay umabot na sa hangganan. Tumingin si Ryan sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa balkonahe. Ang kanyang boses ay naging malamig kalmado, ngunit puno ng nakakamatay na pagbabanta. Sinabi niya kay Abogado Manuel na ihanda na ang lahat ng papeles kasama ang kopya ng voice record mula kay Leo. Inutusan niya itong ipasok ang isang emergency injunction o utos ng hukuman na nagpapahinto sa anumang pagbebenta ng ari-arian habang may nakasampang kaso ng pandaraya. Sumangayon si Manuel, ngunit nag-alala itong baka hindi umabot ang utos mula sa korte bago makapirma ang mga kinatawan ng kumpanya bukas. Ngumiti ng mapait si Ryan. Tiniyak niya kay Manuel na hindi pirma ang magaganap bukas sa barangay, kundi isang malaking pagpapahiya na hindi kailanman malilimutan ni Carmen sa buong buhay nito. Ipinaalam ni Ryan sa abogado na oras na para muling bumalik sa barangay, hindi bilang isang talunang trabahador na humihingi ng awa, kundi bilang ang lalaking babawi ng lahat ng ninakaw mula sa kanyang pamilya. Ibinaba ni Ryan ang tawag. Tiningnan niya muli ang kalangitan. Ang huling patak ng kanyang pasensya ay natuyo na. Bukas, wawasakin niya ang kahariang itinayo ng kanyang tiya Carmen sa ibabaw ng luha ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng umaga, naging abala ang buong barangay. Ang malaking mansyon ni Carmen ay naging sentro ng atensyon ng mga dumadaang kapitbahay. Nakabukas ng maluwang ang matataas na gate na bakal. Sa driveway nakaparada ang dalawang magagarbong itim na sasakyan na pagmamay-ari ng mga kinatawan ng isang kilalang kumpanya ng real estate mula sa Maynila. Sa loob ng malawak na sala, nangingibabaw ang halakhak ni Carmen. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida na kulay esmeralda at mga perlas na kumikinang sa kanyang leeg. Ang mesa sa gitna ay puno ng masasarap na pagkain, mamahaling alak at mga dokumentong naglalaman ng kasunduan sa pagbili ng buong lupain. Nakaupo sa kaharap na sofa ang dalawang lalaking nakasuit ang mga abogado at kinatawan ng kumpanya. Sa gilid nila ay isang itim na maleta na pinaniniwalaang naglalaman ng paunang bayad sa milyon-milyong pisong transaksyon. Habang nag-uusap ang mga panauhin tungkol sa plano nilang pagtatayuan ng isang malaking commercial complex sa lugar na yon, pumasok si Leo mula sa kusina. Nakayuko itong naglalakad habang may dalang tray ng kape. Ang mukha ni Leo ay putla, hindi makatingin, nang diretso sa kanyang ina at panay ang sulyap sa pinto. Alam niya ang nagbabadyang unos na paparating anumang oras, ngunit takot siyang magsalita. Inagaw ni Carmen ang isang tasa ng kape mula sa tray ng walang pasasalamat. Tiningnan niya si Leo nang matalim at pabulong na inutusang umayos ng kilos at huwag magpakita ng pagiging duwag sa harap ng mga bisita. Sinabi pa ng ginang na ngayon ang araw na magiging milyonaryo sila at walang sino man ang makakapigil sa kanya, lalo na ang pamangkin niyang si Ryan na walang ibang alam kundi magpakaalipin sa ibang bansa. Ngumiti si Carmen sa mga kinatawan at kinuha ang kanyang gintong ballpen. Inayos niya ang kontrata sa kanyang harapan. Sinabi niyang handa na siyang pumirma at tuluyan ng ibigay ang karapatan sa lupain. Ang mga mata ng ginang ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ang itim na maleta sa mesa. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng malaking pintuan. Ang tinig ay kalmado, may halong pang-iinsulto at sapat ang lakas upang patigilin ang lahat ng nasa loob ng sala. Sinabi ng tinig na napakaganda ng araw,
para sa isang nakawan ng harapan, ngunit nakakalungkot na hindi matutuloy ang negosyo. Napalingon ang lahat lalo na si Carmen. Ang nangiti sa labi ng ginang ay mabilis na napawi at napalitan ng matinding inis. Nakatayo sa bukana ng pinto si Ryan. Ngunit hindi na siya ang mukhang pagod at maruming trabahador na nakita nila noong mga nakaraang araw. Nakasuot si Ryan ng isang malinis at plansadong polo. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Abogado Manuel, may dalang isang makapal na itim na folder. Tumayo si Carmen, mabilis na itinago ang bolpen sa kanyang likuran at pinandilatan si Ryan. Pilit nitong pinapakalma ang kanyang boses upang hindi magmukhang palengkera sa harap ng mga mamumuhunan. Tinanong ng ginang kung paano nakapasok ang dalawang iyon sa kanyang mansyon at inutusan ng kanyang mga gwardiya na palabasin agad ang mga escort na gumugulo sa kanyang negosyo. Hindi gumalaw si Ryan o si Manuel. Hinarap ni Ryan ang dalawang kinatawan ng kumpanya na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa kanila. Ipinakilala ni Ryan ang kanyang sarili bilang ang tunay na tagapagmana ng lupain, ang nag-iisang anak ng lalaking tunay na nagmamay-ari ng kapirasong lupang tinatayuan nila. Tumawa ng sarkastiko si Carmen. Ipinaliwanag niya sa mga bisita na ang pamangkin niyang ito ay nawawala sa sarili at hindi matanggap na ipinagbili na ng ama nito ang lupa dahil sa patong-patong na utang. Tiningnan niya si Ryan mula ulo hanggang paa. Idiniin na isa lamang itong construction worker na umuwi dahil walang ipon at ngayon ay nag-aambisyong makakuha ng balato. Lumapit si Abogado Manuel sa mesa. Hindi pinansin ng matanda ang pangungutya ni Carmen. Sa halip binuksan ni Manuel ang itim na folder at kumuha ng isang opisyal na dokumentong may selyo ng korte. Ipinatong niya ito nang maingat sa ibabaw ng kontrata ng pagbebenta na nakahanda ng pirmahan ni Carmen. Tiningnan ng punong kinatawan ng kumpanya ang dokumento at mabilis na nagbago ang reaksyon nito. Binasa ng kinatawan ang nakasulat at ang kanyang noo ay kumunot sa seryosong pag-aalala. Ipinaliwanag ni Manuel sa isang malinaw at profesional na tono kung ano ang papel na yon. Sinabi nitong ito ay isang formal na Notice of Lease Pendants at isang restraining order mula sa Regional Trial Court. Ipinag-uutos ng korte na pansamantalang itigil ang anumang bentahan, paglipat ng titulo o anumang transaksyon na kinasasangkutan ng buong ektarya ng lupain ni Carlos Rivas. Tumingin si Manuel ng diretso sa mga kinatawan. Ipinaalam niya sa mga ito na ang titulong hawak ni Carmen ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang seryosong investigasyon para sa kasong pandaraya, pamimeke at matinding pamimilit o coercion. Binalaan ng abogado ang kumpanya na kung itutuloy nila ang pagbili sa araw na yon at magbayad ng milyon-milyon masasangkot ang kanilang pangalan sa isang malaking kasong kriminal at ang perang ibabayad nila ay mafa-freeze ng gobyerno. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Mabilis niyang hinablot ang papel mula sa mesa at binasa ito. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Puno ng galit, iginiit niyang peke ang utos na yon. Sumigaw ang ginang na may hawak siyang malinis na titulo at legal na ibinenta iyon ng kanyang kapatid. Binalingan niya ang mga kinatawan ng kumpanya at pinilit na huwag maniwala sa dalawang sinungaling na nasa harap nila. Ngunit ang mga kinatawan ay mga profesional na negosyante. Hindi nila isusugal ang malaking halaga sa isang questionableng lupa. Tumayo ang punong kinatawan, inayos ang kanyang suit at sinabihang isasarado na muna nila ang maleta. Ipinaalam ng lalaki kay Carmen na may patakaran ng kanilang kumpanya na hindi bumili ng anumang ari-arian na may nakabinbing kaso sa korte. Pinasalamatan ng kinatawan ang ginang sa kape, ngunit sinabing babalik na lamang sila kapag malinis na ang pangalan ng titulo. Habang naglalakad palabas ang mga bisita, sumigaw si Carmen. Pinipilit silang bumalik at sinasabing aayusin niya ito bukas din.
Ngunit hindi na lumingon ang mga kinatawan hanggang sa makasakay sila sa kanilang mga sasakyan at lumisan sa barangay. Naiwan si Carmen sa gitna ng sala, hawak ng mahigpit ang papel galing sa korte habang umalab ang galit sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ryan. Kung nakakamatay lamang ang tingin, kanina pa nakabulagta ang kanyang pamangkin. Nanginginig sa puot, tinanong ni Carmen si Ryan kung ano ang inaakala nitong makukuha sa pagharang sa kanyang negosyo. Ipinagmalaki ng ginang na marami siyang pera at kakilala sa munisipyo. Kayang-kaya niyang bayaran ang pinakamagaling na abogado sa Maynila para ipawalang bisa ang restraining order. Idiniin pa niyang pipigain niya sina Carlos at Lourdes sa kahirapan habang naghihintay ang kaso sa korte dahil alam niyang walang sapat na pera si Ryan upang panindigan ang mahabang laban na ito. Nanatiling kalmado si Ryan. Ibinulsa niya ang kanyang mga kamay, tiningnan ng matalim ang kanyang tiyahin at ngumiti ng isang malamig na ngiti. Sinabi niyang inaasahan na niya iyon. Idinagdag niya na kaya niya pinarating ang kaso sa korte ay hindi lamang para pigilan ang pagbili, kundi upang ipatawag ang isang formal na paghaharap sa harap ng buong barangay. Bukas ng hapon magkakaroon ng isang pampublikong mediation sa barangay hall sa harap ng kapitan at ng lahat ng mga residente. Lumapit si Ryan ng isang hakbang. Tinitigan niya ng malalim si Carmen. Sinabi niya sa ginang na maghanda na ito ng pinakamagandang damit dahil bukas titiyakin niyang makikita ng buong barangay kung gaano kaitim ang budhi ng nag-iisang reyna ng kanilang lugar. Tumalikod si Ryan at naglakad palabas kasama si Abogado Manuel. Naiwan si Carmen na tulalang ng gagalaiti. Sa kusina nanginginig na sumandal si Leo sa pader. Alam niyang ang araw ng paniningil ay tuluyan ng dumating. Ang barangay hall ay puno ng mga residente na nag-uusyoso. Halos wala nang mapaglagyan ang mga tao mula sa loob ng bulwagan hanggang sa labas ng mga bintanang salamin. Usap-usapan sa buong palengke at mga kanto ang gaganaping pampublikong paghaharap mediation sa pagitan ni Carmen at ng pamilya ni Carlos. Para sa isang maliit na komunidad, ang alitang ito ang pinakamalaking balita. Sa gitna ng bulwagan nakaupo sa isang mahabang mesa, si Kapitan Tomas, ang punong barangay na kilala sa pagiging patas, ngunit may lihim ding takot sa impluwensya ni Carmen. Sa kaliwang bahagi ng mesa nakaupo si Carmen. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling damit at maraming alahas, nakataas ang kilay at nakahalukip-kip na tila ba isang reynang napilitan lamang dumalo sa paglilitis ng mga hamak na mamamayan. Sa kanyang likuran ay ang dalawa niyang personal na gwardiya. Wala si Leo sa kanyang tabi. Sa kanang bahagi naman, nakaupo si Ryan kasama si Abogado Manuel. Hindi isinama ni Ryan ang kanyang mga magulang. Minabuti niyang iwan sina Carlos at Lourdes sa ligtas at komportableng hotel upang hindi na madagdagan ang stress at kahihiyan ng mga ito sa harap ng mga usyosong kapitbahay. Nakasuot si Ryan ng isang simpleng itim na polo, kalmado, ngunit may nakatagong lamig sa kanyang mga mata. Pumukpok ng isang maliit na kahoy na malyete si Kapitan Tomas sa ibabaw ng mesa upang patahimikin ang nagbubulungang mga tao. Ang tunog ng matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan hudyat na magsisimula. Na ang formal na paghaharap, nagsalita si Kapitan Tomas. Ipinaliwanag niyang ang pagtitipon na ito ay isang hakbang bago umabot ng tuluyan sa korte ang reklamo ng pandaraya na isinampa ni Ryan laban kay Carmen. Nais ng kapitan na maayos ang gusot sa loob ng pamilya upang hindi na lumaki ang eskandalo sa kanilang barangay. Bago pa man makapagsalita si Abogado Manuel, mabilis na tumayo si Carmen. Ang kanyang boses ay nangingibabaw at puno ng pag-arte. Nagsimula siyang umiyak. Nang walang luha, inilalabas ang isang panyo upang punasan ang kanyang tuyong mga mata. Humarap si Carmen sa mga taong nanonood. Ipinahayag niya ng malakas na siya ang biktima sa sitwasyong ito. Sinabi niyang tinulungan niya ang kanyang kapatid
na si Carlos nang mabaon ito sa utang, kaya binili niya ang lupa sa tamang halaga. Dagdag pa niya ang ginawa ni Ryan na pagharang sa bentahan ng lupa sa malaking kumpanya kahapon ay isang gawaing walang utang na loob at paninira sa kanyang malinis na pangalan. Itinuro niya si Ryan sinasabing ang pamangkin niyang ito ay isang batugang construction worker na umuwi galing ibang bansa nang walang ipon at ngayon ay nangingikil sa kanyang sariling tiyahin. Nag-umpisang magbulungan ng mga tao. Si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na unang nakausap ni Ryan, ay napailing habang nakikinig. Alam ng marami ang ugali ni Carmen, ngunit nadala ang ilan sa kanyang mahusay na pag-arte. Tahimik na pinanood ni Ryan ang palabas ng kanyang tiyahin. Hindi siya gumanti ng sigaw. Tumayo siya, inaayos ang kanyang kwelyo at kumuha ng isang manipis na brown envelope mula sa folder ni Abogado Manuel. Nang makita ni Carmen na tumayo si Ryan nang walang takot, lalong nag-init ang ulo nito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mesa at pinagbantaang idedemanda niya si Ryan ng paninirang puri dahil sa ginawa nitong pagpapasara sa kanyang negosyo kahapon. Pilit na iginiit ni Carmen na legal ang kontrata at voluntaryong pumirma si Carlos. Hindi natinag si Ryan. Inilapag niya ang brown envelope sa harap ni Kapitan Tomas. Ipinaliwanag ni Ryan sa isang boses na sapat ang lakas upang marinig hanggang sa labas ng nganibulwagan na ang nakapaloob sa envelope na iyon ay ang kopya ng kontratang ipinagmamalaki ng kanyang tiyahin. Tinukoy niya ang pirma ng kanyang ama. Ipinunto niya na ang nanginginig na pirma ay hindi resulta ng katandaan o sakit, kundi resulta ng matinding takot at pamimilit. Tumawa ng mapakla si Carmen. Tinanong niya kung yun lamang ang ebidensya ng kanyang pamangkin, isang nanginginig na pirma na hindi tatanggapin ng kahit anong korte bilang pruweba ng sapilitang pagbebenta. Puno ng kumpiyansa sinabi ng ginang na walang makakapagpatunay na pinilit niya ang kanyang kapatid sa araw na yon dahil silang dalawa lamang ang nasa loob ng kwarto. Dito na unti-unting lumabas ang madilim na ngiti sa labi ni Ryan. Humarap siya kay Carmen. Tinitigan niya ng matalim ang mga mata ng ginang. Sinabi ni Ryan na tama ito, hindi sapat ang nanginginig na pirma upang mapawalang bisa ang titulo. Ngunit hindi totoong silang dalawa lamang ang nakakaalam ng nangyari sa araw na yon. Kumunot ang noo ni Carmen. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pamangkin. Wala siyang nakikitang ibang tao noon maliban kay Carlos. Hindi sinagot ni Ryan ang tanong. Sa halip humarap siya kay Kapitan Tomas at sa mga residenteng nag-aabang. Inihayag ni Ryan na nais niyang tawagin ang isang susing testigo na magpapatunay na ang pagbebenta ng lupa ay isang napakalaking panlilinlang na ginamit ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak bilang sandata. Lumingon si Carmen sa paligid. Binalingan niya si Abogado Manuel. Pagkatapos ay ang mga taong nasa likuran. Unti-unting napawi ang kapangyarihan sa kanyang mukha. Sumigaw si Carmen na isa itong panlilinlang at hindi niya hahayaang magdala ng pekeng saksi si Ryan. Nagalit ng tuluyan si Carmen. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon sa pag-iisip na may susubok na sirain ang kanyang plano. Mabilis siyang lumapit kay Ryan nang nakataas ang kamay. Plano nitong sampalin ng malakas ang pamangkin sa harap ng kapitan upang iparamdam kung sino ang mas may kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Carmen sa mukha ni Ryan, mabilis na iniwas ni Ryan ang kanyang ulo at malakas na tinabig ang braso ng ginang pababa. Ang puwersa ng pagtabig ay sapat upang mawalan ng balanse si Carmen at mapaatras ng 2 hakbang, muntik nang matumba sa kanyang silya. Hinawakan ni Ryan ang mga papeles mula sa mesa at malakas itong ibinagsak sa harap mismo ni Carmen. Ang mga papel ay nagkalat sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng katahimikan at gulat ng lahat, binalaan ni Ryan ang kanyang tiyahin na huwag nitong susubukang saktan siya muli dahil hindi na siya ang dating batang tikom ang bibig sa mga pang-aabuso nito.
Sumigaw si Carmen puno ng kahihiyan dahil sa pagkakabig ng kanyang braso. Hinamon niya si Ryan na ilabas ang sinasabing testigo ngayon din. Kung wala itong mapapatunayan, ipapakulong niya ang sariling pamangkin sa kulungan ng barangay dahil sa pambabastos. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto sa likuran ng bulwagan. Ang ingay at bulungan ng mga tao ay unti-unting namatay nang makita nila kung sino ang pumasok. Naglakad ng nakayuko si Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Huminto siya sa gitna ng bulwagan eksakto sa pagitan ng mesa kung saan nakatayo sina Ryan at Carmen. Nang makita ni Carmen kung sino ang testigo, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos. Nanlamig ang buong katawan ng ginang. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang kadugo ang nag-iisa niyang anak. Napilit niyang tinuruan ng kasakiman ang tatayo laban sa kanya. Tumingin si Ryan kay Leo, pagkatapos ay bumaling kay Carmen na ngayon ay tila naubusan ng hininga. Kalmado at seryoso, sinabi ni Ryan na oras na upang marinig ng buong barangay kung paano talaga naging milyonaryo ang reyna ng kanilang lugar. Tila nawalan ng hangin ang buong barangay hall nang tumigil si Leo sa harap ng mahabang mesa. Ang mga residenteng kanina ay nagbubulungan ay tuluyang natahimik pilit na inaalam kung ano ang gagawin ng anak ni Carmen. Nakayuko si Leo nanginginig ang mga balikat at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Nakatayo si Carmen sa kabilang dulo ng mesa, halos maputol ang hininga sa labis na pagkagulat. Ang kanyang mapuputlang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Hindi niya matanggap na ang sarili niyang kadugo ang nag-iisang anak na tinuruan niyang maging sakim at sunod-sunuran ay tatayo laban sa kanya sa harap ng buong komunidad. Sa isang malamig at nagbabantang boses, tinawag ni Carmen ang pangalan ng kanyang anak. Inutusan niya itong lumapit sa kanya at umuwi na sa mansyon, sinasabing walang alam si Leo sa mga nangyayaring usapang pang-negosyo. Pilit na kinokontrol ng ginang ang sitwasyon, nagpapanggap na nag-aalala lamang siya sa kalagayan ng anak na tila nawawala sa sarili. Ngunit hindi gumalaw si Leo. Huminga siya nang malalim iniangat ang kanyang paningin at tiningnan si Kapitan Tomas bago bumaling kay Ryan. Si Ryan ay nakatayo lamang ng tuwid naghihintay na tapusin ng kanyang pinsan ang kasinungalingang sumira sa kanilang pamilya. Lumapit si Kapitan Tomas at iniabot kay Leo ang mikropono upang marinig ng lahat ng nasa loob at labas ng bulwagan ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Leo ang mikropono gamit ang kanyang nanginginig na magkabilang kamay. Nang magsalita si Leo, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Pautal-utal siyang humingi ng patawad sa buong barangay at lalo na kay Ryan. Sinabi niyang hindi na niya kayang itago ang katotohanan dahil hindi na siya makatulog ng maayos gabi-gabi habang iniisip ang kalagayan ng kanyang tiyuhin at tiyahin sa likod ng kanilang bakuran. Mabilis na pinutol ni Carmen ang pagsasalita ng anak. Sumigaw siya at idinikdik na may sakit sa pag-iisip si Leo, kaya hindi dapat paniwalaan ng kapitan ang anumang sasabihin nito. Lumapit ang ginang upang hablutin ang mikropono mula sa kamay ni Leo, ngunit hinarang siya ng 2 tanod ng barangay. Patuloy na nagsalita si Leo habang umiiyak. Ikinuwento niya ng detalyado kung ano talaga ang nangyari noong gabing pumirma si Carlos sa kontrata ng pagbebenta ng lupa. Ibinunyag niya sa harap ng buong barangay ang pekeng telegrama at ang gawa-gawang kwento na si Ryan ay nakakulong sa gitnang silangan dahil sa kasong pagpatay at nakatakdang pugutan ng ulo. Ipinapaliwanag ni Leo kung paano ginamit ng kanyang ina ang matinding takot ng isang amang walang muwang sa batas ng ibang bansa. Ikinuwento niya na nanikluhod at umiyak si Carlos, nagmamakaawang ibenta na ang buong lupain upang magamit ang milyon-milyong pisong bayad
bilang blood money at mailigtas ang buhay ng nag-iisang anak. Pagkatapos ng matinding pahayag na yon, isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga taong nanonood. Ang ilang kababaihan ay napahawak sa kanilang dibdib, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan na narinig nila. Ang iba ay napailing at nagsimulang tumingin ng masama kay Carmen. Ang kahihiyan o hiya na matagal nang iniiwasan ni Carmen na madungisan sa komunidad ay biglang bumagsak ng buong buo sa kanyang balikat. Nawala ang poise ng ginang. Nabaliw sa galit tuluyang nawalan ng kontrol si Carmen. Buong lakas niyang itinulak ang tanod na humaharang sa kanya at sumugod papunta kay Leo. Wala na siyang pakialam kung marami ang nakakakita. Inangat niya ang kanyang kamay at hinampas ng paulit-ulit ang braso at balikat ng kanyang anak. Sinisigawan itong walang utang na loob at isang malaking traidor na sumisira sa kanilang pamilya. Hindi lumaban si Leo. Napayuko lamang ito at tinanggap ang mga hampas ng kanyang ina habang patuloy sa pag-iyak. Nakita ni Ryan ang pandarahas. Hindi na niya pinalampas iyon. Mabilis na humakbang si Ryan at buong puwersang hinawakan ang braso ni Carmen. Gamit ang kanyang lakas, bilang isang lalaking sanay sa mabigat na trabaho, itinulak niya ang ginang palayo kay Leo. Ang lakas ng pagkakatulak ay naging dahilan upang mawalan ng balanse si Carmen at bumagsak ng pablikad sa isang monoblock chair sa gilid bago tuluyang napaupo sa sahig ng bulwagan. Natigilan ang buong barangay. Ang reyna ng kanilang lugar na palaging nakadamit ng maganda at namumuhay ng marangya ay nakasalampak ngayon sa sahig gulo ang buhok at namumula ang mukha sa matinding kahihiyan. Tinulungan ni Ryan si Leo na makatayo ng tuwid. Pagkatapos ay lumingon siya kay Carmen na ngayoy hirap na hirap makatayo dahil sa sikip ng kanyang mamahaling bestida. Huminga ng malalim si Carmen. Kahit nasa sahig at wasak na ang reputasyon, pilit niyang binabawi ang huling hibla ng kanyang dignidad. Tinitigan niya si Ryan ng may matinding puot. Isinigaw ni Carmen na kahit ano pang sabihin ng kanyang baliw na anak at kahit magalit ang buong barangay sa kanya, wala pa rin itong magagawa. Pinagmalaki niyang legal pa rin ang kontrata at hawak niya ang titulo. Idiniin ni Carmen na si Ryan ay isa lamang hamak na construction worker, isang kuli na walang perang pambayad sa magagaling na abogado sa Maynila. Sinabi niyang kaya niyang i-delay ang kaso sa korte hanggang sa mamatay na sa gutom sina Carlos at Lourdes dahil wala itong pambayad sa matagalang paglilitis. Ipinagmayabang niya na bago pa man umusad ang kaso, makukuha na niya ang pera mula sa real estate company. Tahimik na nakinig si Ryan sa mahabang pagmamalaki ng kanyang tiyahin. Tiningnan niya kung paano umiral ang matinding kasakiman nito kahit pa napatunayan ng mali ang lahat ng ginawa nito. Pagkatapos isang malamig at makapangyarihang ngiti ang sumilay sa labi ni Ryan. Isang ngiti na hindi ng isang taong naghihikahos, kundi ng isang taong hawak ang buong mundo sa kanyang mga kamay. Lumapit si Ryan sa mahabang mesa. Dahan-dahan niyang inalis ang tingin kay Carmen at itinuon ito sa itim na leather na bag na bitbit niya kanina pa. Sinabi niya kay Carmen na mayroong isang maliit na detalye na hindi nito naunawaan simula nang makabalik siya sa Pilipinas. Binuksan ni Ryan ang zipper ng kanyang bag. Habang idinudukot niya ang kanyang kamay sa loob, binalaan niya si Carmen na ang malaking kumpanyang inaasahan nitong bibili sa lupain ay hindi na kailanman babalik upang ituloy ang transaksyon. Ipinamukha ni Ryan sa kanyang tiyahin na ang lakas na ginamit niya upang harangin ang pagbili ay hindi lamang galing sa tapang, kundi galing sa kapangyarihan na matagal nang pinapangarap ni Carmen, ngunit hindi nito kailanman makakamtan. Sa huling sandali, bago niya ilabas ang mga papeles mula sa kanyang bag, binalot ng matinding kaba at pagkalito ang mukha ni Carmen. Tila naramdaman ng ginang na may isang higanting alon na paparating upang tuluyang lunurin ang lahat ng kanyang kasakiman. Ang buong bulwagan
ay balot ng matinding katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa itim na bag ni Ryan. Kahit si Kapitan Tomas ay hindi makapagsalita, nakikiramdam sa paparating na malaking revelasyon. Si Carmen naman na nakatayo pa rin sa gilid, matapos ang kanyang pagkakabagsak ay nanginginig ang mga labi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na kaba. Dahan-dahang inilabas ni Ryan ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Hindi ito mga ordinaryong papel lamang. Ito ay isang koleksyon ng mga dokumentong nakalagay sa malinis at profesional na plastic sleeves. Sa isang mabilis at malakas na kilos, ibinagsak ni Ryan ang buong folder sa ibabaw ng mahabang mesa. Ang tunog ng mga papel na tumama sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nagkalat ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Nakatitig ang lahat sa mga papel. Ang nasa pinakaibabaw ay isang opisyal na bank certificate. May selyo ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Ryan Rivas kasama ang kanyang account number at ang kabuuang halaga ng kanyang deposito. Isang napakalaking numero na may 9 na zero sapat upang bilhin hindi lamang ang lupain ng kanyang ama, kundi ang kalahati ng buong barangay. Sunod na itinuro ni Ryan ang isang notarized na kopya ng isang winning lottery ticket, ang mismong papel na matagal nang nakatago sa kanyang bulsa. Ito ay isang special grand prize draw para sa mga OFW. Ang nakasulat na premyo ay tugma sa halagang nakalagay sa bank certificate. Isang malakas at hindi makapaniwalang singhap ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga residente ay halos lumuwa ang mga mata. Ang hamak na construction worker, ang kuli na paulit-ulit na nilait at hinamak ni Carmen ay isa palang multimilyonaryo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa mga numero sa bank certificate. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kayamanang pinangarap niyang makuha sa pagbebenta ng lupa ay barya lamang kumpara sa perang hawak ni Ryan. Humarap si Ryan kay Carmen. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng kapangyarihan. Inulit niya ang mga salita ng kanyang tiyahin kanina. Tinanong niya kung sino ngayon ang walang pera para ipanlaban ang kaso sa korte. Sinabi ni Ryan na kaya niyang bayaran hindi lamang ang pinakamagaling na abogado sa Maynila, kundi ang buong law firm ng mga ito. Nagpatuloy si Ryan sa pagsasalita. Ipinahayag niya sa harap ng buong barangay, lalo na kay Kapitan Tomas, na hindi na niya kailangang hintayin ang mabagal na pag-usad ng kasong pandaraya laban kay Carmen. Dahil ayon sa kanya, may mas mabilis siyang solusyon. Muling dumukot si Ryan sa kanyang bag at inilabas ang isang huling dokumento. Ito ay isang formal na letter of intent na ipinadala sa mismong kumpanya ng real estate na sana ay bibili ng lupa. Nakasaad sa sulat na handa si Ryan na bilhin ang buong kumpanya kung kinakailangan, ngunit sa ngayon, ang nais lamang niya ay ipawalang bisa ang kanilang transaksyon kay Carmen at sa halip ay makipagnegosasyon sa kanya. Bilang patunay, nakalakip dito ang isang kasunduan mula sa mismong CEO ng real estate company na nagsasabing tuluyan na nilang kinakansela ang anumang bentahan kay Carmen Rivas at ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila kay Ryan Rivas para sa isang mas malaking joint venture project sa hinaharap. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Carmen. Ang huling pag-asa niyang makuha ang pera ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina. At sa harap ng daan-daang taong nanonood, bumagsak siya sa sahig na kaluhod, hindi na dahil sa aksidente, kundi dahil sa matinding pagkatalo at kahihiyan. Umiiyak at nanginginig gumapang si Carmen papalapit kay Ryan. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang pamangkin, ang kanyang mamahaling bestida ay nadudumihan na sa sahig ng barangay hall. Nagmakaawa siya, humihingi ng tawad,
at ipinangangakong ibabalik na niya ang titulo ng lupa. Inamin niyang nagkamali siya, na nadala lamang siya sa kasakiman at pinakiusapan si Ryan na huwag nang ituloy ang kaso dahil ayaw niyang makulong. Ang eksena ay isang matinding kabalintunaan. Ang reynang minsang buong yabang na nagbuhos ng malamig na tubig sa mukha ni Ryan ay ngayon nakaluhod sa kanyang paanan, tila isang asong humihingi ng awa. Pinanood ni Ryan ang pagmamakaawa ng kanyang tiyahin. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hinintay niyang matapos ang pag-iyak ng ginang. Pagkatapos dahan-dahan siyang yumuko, inalis ang mga kamay ni Carmen mula sa kanyang binti at umiling ng marahan. Sa isang boses na sapat lamang marinig ng ginang, sinabi ni Ryan na huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi. Ipinaalala niya kay Carmen ang bawat araw na pinabayaan nitong kumain ng kaning baboy, ang kanyang mga magulang. Ipinaalala niya ang bawat gabing nilamig ang mga ito sa loob ng sirang bodega. At higit sa lahat, ipinaalala niya ang araw na walang awa nitong itinapon ang wheelchair ng kanyang ama sa tambakan ng basura. Tumingin si Ryan ng diretso sa mga mata ni Carmen na puno ng luha. Sinabi niyang ang pagpapatawad ay isang bagay na para sa Diyos, ngunit ang hustisya ay para sa mga taong inaapi sa lupa. At sa araw na yon, ang hustisya ay tuluyan ng dumating. Tumayo ng tuwid si Ryan at tinalikuran si Carmen na naiwang nakaluhod at humahagulgol sa sahig ng bulwagan. Humarap siya kay Abogado Manuel at kay Kapitan Tomas. Ipinaalam ni Ryan na itutuloy niya ang kaso laban kay Carmen. Hindi dahil gusto niyang makulong ito, kundi dahil gusto niyang maging leksyon ito sa buong barangay na hindi maaring tapakan ang dangal ng isang pamilya, gaano man ito kahirap o simple. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao sa loob ng bulwagan. Ang iba ay napapangiti, habang ang ilan tulad ni Aling Rosa ay napapahid ng luha dahil sa wakas ay nakamit na ng pamilya Rivas ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Paglipas ng ilang buwan, naging mapayapa na ang barangay. Ang malaking mansyon na dating pagmamay-ari ni Carmen ay nabili na ng isang bagong pamilya. Si Carmen, matapos mapatunayang nagkasala sa kasong pandaraya, ay nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian upang ibayad sa mga danyos at parusa. Hindi siya nakulong, ngunit ang kahihiyang idinulot ng kanyang kasakiman ay mas mabigat pa kaysa sa rehas na bakal. Lumipat siya sa ibang bayan at hindi na muling nagpakita pa. Si Leo naman ay pinatawad ni Ryan at binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Nagtatrabaho ngayon bilang isang tapat na katiwala sa isang maliit na bukid sa kabilang probinsya. Sa lupain ng pamilya Rivas, isang bago at magandang bahay na bato ang nakatayo. Ngunit hindi ito isang malaking mansyon. Ito ay isang tahanang sapat lamang ang laki para sa 3 tao na papalibutan ng hardin ng mga bulaklak na paborito ni Lourdes. Isang hapon, nakaupo sa balkonahe sina Carlos at Lourdes. Malulusog na silang muli at naibalik na ang sigla sa kanilang mga mukha. Masaya nilang pinapanood si Ryan habang ito ay naglalakad sa kanilang malawak na lupain kasama ang isang arkitekto at mga inhinyero. Ang lumang bodega sa likuran ay tuluyan ng giniba, ngunit hindi upang kalimutan ang masamang nakaraan. Sa lugar na yon, ipinapatayo ni Ryan ang pundasyon ng isang maliit na klinika at isang feeding center para sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang barangay. Lumapit si Ryan sa kanyang mga magulang, dala ang ngiti sa kanyang labi. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Nagpasalamat muli si Carlos sa kanyang anak. Ngunit umiling si Ryan. Sinabi niyang walang dapat ipagpasalamat dahil ang lahat ng meron siya ngayon, ang lakas ng loob, ang prinsipyo at ang pagmamahal sa pamilya ay galing sa mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama't ina. Habang papalubog ang araw, tiningnan ni Ryan ang lupain na minsan nang nawala sa kanila. Naintindihan niya na ang perang napanalunan niya sa loto ay isang malaking biyaya, ngunit hindi iyon ang tunay na nagpanalo sa kanya sa laban ng buhay.
Ang tunay na kayamanan na nagpabalik sa kanilang dangal ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang pagmamahal ng isang pamilyang handang ipaglaban ang isa't isa hanggang sa huli. At ang kayamanang iyon ay isang bagay na hindi kailanman mananakaw ng sinuman.